Hi, Miss Aryan! Ah, yes po. Sino po sila? Napadaan lang po ako dito kasi may chichika ako sa'yo. Like what? Alam mo yung, empleyado mo, yung si Miss Eden? Eden Perella? Oo! Mismo! What about it? Marami kasing mga chikang pumakalat. Ang sabi, kung sino-sino daw lalaki inaakyat mo dito sa kumpanya mo. Yung bang kailangan yung Anong ganito? yung nakikikabit ka sa mga supplier para makakuha ka ng deal. Sigurado po ba kayo kay Oo. Eden nanggaling lahat yan? Oo! At, Kaano niyo po ba si Eden? At sino po ba kayo? ay, huwag mo na itanong kasi ako madalas doon sa baba. Yun naririnig ko sa mga empleyado mo. Ang sabi, yung amo daw nila, masungit, di ka daw makamasa magpasweldo, masyado ka daw istrikta, arte-arte mo daw. No, walang katotohanan lahat ng mga paratang na yan. Hindi ko, yun nga sinasabi nila eh. Alam mo ba madalas, pulutan ka doon ng mga lalaki. Kasi ang sabi nila, ay ganun pala si ma'am. Kung sino-sinong chinuchurba. Ay! Nakakahiya, ma'am. Oh my God. Sorry ha, pero hindi po kasi ako ganong klaseng tao. Ay, ma'am, kalat na po sa baba sa mga empleyado mo na ganun ka. Totoo yun, ma'am. Alam mo, ma'am, kung ako sa'yo, tatanggalin ko na yan. Kasi, kung hindi totoo yung sinasabi ko sa'yo, sinisira niya lang yung kumpanya mo. Sinisira niya lang yung image mo, di ba? Dapat yan, hihilahin ka lang niya pababa. Dapat yan, tanggalin mo na. At eto pa, isa pa pala. Munti ko na naman makalimutan. Ano pa po? Nagnanakaw ka daw sa kumpanya. Ano? Oo. Bakit ko naman pagnanakawan yung sarili kong kumpanya? Ewan ko lang, ma'am. Basta yun ang naririnig ko. Kaya ngayon pa lang, mag-isip ka na. Ngayon pa lang, ma'am. Kailangan matanggal na sa kumpanya yung mga ganyang klaseng tao, di ba? Kung chinichika ka lang niya ng chinichika pala, tas wala naman palang katotohanan, para kay pa siya naririto sa office mo. Hindi lang ako makapaniwalang masasabi lahat ni Eden to kasi kilala ko siya eh. Ay, naku, ma'am. Mismo, ma'am, talaga. Chikadora yun, ma'am. Kunyari, bait-baitan lang yun, pero chikadora yun. Oo, ma'am, maniwala ka sa akin. Ma'am, aalis na ako, ha? Huwag mo nilang ulitin sa kanya kung sino nagsabi. Huwag mo akong i-describe, ha? Para next time, updated ka sa chika ko. Pero sino po ba kayo talaga? Kailangan ko lang po din malaman. Ay, ma'am, huwag mo na, ma'am, alamin. Kasi, syempre, pinoprotektahan ko din yung pagkatao ko. Basta parang next time, may chika ako sa'yo. Pag nalaman kasi nila na ako yung nagchichika sa'yo, o hindi na ako makakapag, dun sa baba, makakapag-espiya. Hindi ko na masasabi sa'yo kung ano yung takbo ng mga kwento dun sa baba. Sige, ma'am, baka next day, nandito na uli ako pag may nahagip akong bagong chika dun, ha? Sige po, alis na po ako. Sige po. Hello, Eden. Pumunta ka nga sa office ngayon, ASAP. Dalian mo. Uy, Renz. Oh, ma. O wala pa yung asawa mo. Opo, nag-text naman sa akin na medyo maliliit lang daw ng uwi. Pero parang laging nalilate, no? Hindi mo ba alam? Yung asawa mo, nababalita na yan. Kahit sa office nila. Mukhang may kinakalantari. Ma? Oo. Sipin mo, hindi ka nakakahalata, gabi-gabi na umuuwi. Ha? Kapanti ka pa dyan. Imbis dapat pagdating ng office, uuwi na siya, magluluto na para may pagkain kayo. O nasaan? Pa-party-party, pa-date-date, ganun. Ganun ang nasasagap ko dun sa opisina niya. Totoo po ba yan, ma? Yung mga ginagawa ng anak niyong si Eden? Alangan naman magsabi ako sa'yo ng hindi totoo. Kaya nga sinabi ko sa'yo, dapat syempre, ikaw ang unang kumumpronta sa kanya dahil ikaw ang asawa. Oh, di ba? Naaalala mo na? Di ba? Kaya pala madalas gabi na siya makauwi. Mismo! Ang sinasabi ko sa'yo, dapat huwag kang kakakampante. Makiramdam ka din. Pakiramdaman mo din yung sitwasyon na bakit sobrang gabi na umuwi o pati sa kwarto nyo, lata na. Bakit? Di ba? Nagsasabi naman siya sa akin na
nag-overtime siya. Baka napagod lang naman po. Kaya laging pagod. Ganon. Kaya ako sinasabi to sa'yo. Kasi, busy ka rin sa work mo eh. Hindi mo naiintindihan yung nangyayari eh. Sinasabi ko sa'yo to para aware ka sa nangyayari. Isipin mo, nanay niya na ako. Pero, nasasabi ko sa'yo to dahil, syempre, nagigilty rin ako. Mabait ka naman kasi, kaya ako hindi matiis na hindi sabihin sa'yo. Sigurado po ba kayo dyan, ma? Kasi parang iba naman yung pinapakita sa akin ni Eden eh. Kapag magkasama naman kami, parang okay naman, walang problema. Kaya lang, madalas nga lang siyang pagod. Kasi nagtatrabaho po siya talaga. Pero, yun ang talagang kalat na doon. Pero sinasabi ko sa'yo huwag mo sasabihin sinabi ko sa'yo. Ayoko mag-away kami mag-ina. Basta pagka kinausap mo siya, bahala ka nang dumiskarte kung ano sasabihin mo sa kanya, ha? Ano? Sige po, ma. Huwag mo sasabihin sinabi ko ako aalis na, dumaan lang ako para mapagsabihan kita. Para alam mo kung anong gagawin mo. O paano? Diyan ka na, ha? Ay, yes ma'am, may urgent meeting po ba? Or may ipapagawa ka ba sa akin? Ano yung mga nasagap kong chismis, ha? Ilang taon ka na nagtatrabaho dito, Eden? Sa company to? Teka lang ma'am, hindi ko po maintindihan. Ano pong chismis? Sa 10 taon mong pagkatrabaho dito, ano, puro chismis lang ang bag mo? Na ano? Na namokpok ako? Puro lalaki ang sinasampa ko rito? Ma'am. Yung mga kasupply natin, binibigay ko yung sarili ko para bigyan nila ako ng deal? Ma'am, teka lang, hindi ko po maintindihan. Alam mo, Kung saan nanggagaling yung mga kwentong yan? Hindi po yung totoo. huwag ka na magdahilan, Eden. May nagsabi na sa akin. Alam mo, Pero ma'am, sino po nagsabi sa inyo? hindi mo na para malaman. Eden, kilala mo ako. Maayos ako nagtatrabaho, pero ano ginawa mo? Chinichismis mo, puro pangangabet lang ang ginagawa ko? Nagnanakaw ako sa sarili kong kumpanya? Ma'am, wala po. Anong accusations yan? Ma'am, wala po akong sinasabing ganyan. Wala po akong chinichismis na mga ganyan. Alam ko po, kung gagawa ko ng kwento, alam kong magkakaroon ako ng kaparusahan. Pwede nga akong madimanda o makulong. Ah, talaga ba? Eh, ba't may mga ganong chismis na nakakarating sa akin? Ma'am, Ha? maniwala po kayo. Hindi po ako yun. Wala kang utang na loob. Tinanggap kita dito nung walang-wala ka. Tapos ngayon ano? Yan ang isusukli mo sa akin? Pangbabastos? Paninira ng puri? Ma'am, wala po akong sinasabi. Alam mo, sa ginagawa mong yan, kakasuhan kita. Ma'am, bakit yung kakasuhan? Wala po akong sinabing ganyan. Wala kayong ebidensya. Araw-araw, ginagawa ang pulutan ng mga empleyado dito dahil sa mga chismis mo? Parang di ka naman nakapag-aral yan, Eden. Ma'am, alam ko matagal na ako dito. Never ko po magagawa yun sa inyo. Tsaka ginagawa ko lang po yung trabaho ko dito. Hindi po pagchichismis. Talaga ba? Kaya pala, sikat na ako dito sa company ko. Na, yung boss nila, ang dami-daming lalaki. Halos lahat ata ng empleyado ditong lalaki na, natira ko na. Oh my God, Eden. Sa ginawa mong yan, wala ka ng trabaho. Ma'am, please. Tanggal ka na. Ma'am, wag po. At ano pa, kakasuhan pa kita. Ma'am, parang awa nyo na. Ano na lang po yung ibubuhay ko sa pamilya ko. Parang awa. Sa akin ba naawa ka? Nung chinika mo ako sa mga empleyado dito? Wala po kahit Na ginawa niyo ako pulutan araw-araw tuwing umaga, tanghali, gabi, hanggang sa mag-uwian kayo. Mama. Ako ang topic niyo. Ma'am, bakit hindi nyo po sila tanungin kung totoo yung sinasabi nyo? Para saan pa, Eden? Para mas lalo ako mapahiya? Ngayon sa ginawa mong yan, tanggal ka na. Huwag ka nang papasok, ha? Parang awa nyo na. Simula ngayon, tanggal ka na. Lahat ng gamit mo sa drawer, tanggalin mo na. Naintindihan mo? Lumayas ka na bago kita pakaladkad sa guard. Ma'am, please. Umalis ka na! Kaya gusto mo pakaladkad pa kita sa guard. Ma'am, parang awa nyo At na. sisiguraduhin ko, tandaan mo to, ha? Saksak mo dyan sa kokote mo! Walang tatanggap sa'yo ni isang company dahil sa ginawa mo sa akin. Ma'am, Alis! Alis! Kapal ng mukha! Mahal? Mahal? Mahal, may sasabihin sana ako sa'yo. Importante lang.
tinanggal ako sa trabaho eh. Kasi may gumawa ng kwento tungkol sa akin. Nagalit yung boss ko. Pero hindi ko naman yung ginawa eh. Alam mo naman 'di ba, hindi ako ganung tao na gumagawa ng kwento. Mahal, nakikinig ka ba sa akin? Ano ba? Mahal? Narinig mo yung sarili mo? Tinatawag mo akong mahal? Bakit naman hindi? Mag-asawa tayo. Paano mo nasisikmura lahat, Eden? Ano? Natatawag mo akong mahal habang may iba kang kinakasama Ano? sa opisina. Kaya pala lagi ka na lang gabi-gabi na late. Tapos magdadahilan ka ng overtime? Nag-OT ka? Ano, nag-OT ka sa ibang lalaki? Kahit anong pinagsasabi mo, hindi ko maintindihan. Ano ba itong nangyayari? Hindi ko maintindihan. Sino ba yung taong naninira sa akin? Anong naninira? Eh halos lahat naman ng mga nasasagap kong impormasyon tungkol sa'yo, tumutugma. Ano? Kaya pala lagi ka napapagod. Kaya pag uwi mo, pagod ka, wala ka ng energy kasi may iba kang lalaki. Ren! Tapos, kaya gabi ka na umuwi. Dahilan mo lang na nag-overtime ka sa work, pero kasama mo yung lalaki mo. Ano? Renz, teka Bakit lang. ka na? Paano ko aamin? Wala akong aaminin. Hindi ko yun magagawa. Ilang taon na tayo mag-asawa. Bakit ngayon ko pa ito gagawin? Ayun nga eh, ilang taon na tayo mag-asawa, Eden, pero paano mo nagawang lokohin ako? Renz, Alam mo kung gaano kita kamahal, alam mo kung gaano ako nagsakripisyo para sa ating dalawa. Tapos, magagawa mo lang lokohin ako ng... Binigay ko yung tiwala ako sa'yo. Renz, hindi magtiwala ka sa akin. Hindi totoo lahat ng sinabi sino man yung taong yun. Renz, please, maniwala ka sa akin. Hindi ko magagawa. Nag-overtime ako kasi para sa atin yun. Alam mo naman, di ba? Ginagawa ko to lahat. Para sa future natin. Yung taong nagsabi sa akin mismo mapagkakatiwalaan ko kesa sa'yo. Ano? Hindi. Hindi totoo yung mga sinasabi mo. Yung taong nagsabi sa akin, lahat tumugma eh. Lahat ng mga sinabi niya sa akin masakit. Renz, parang awa mo na. Sa akin ka maniwala. Ako Ayoko na, kasama mo. Eden! Anong ayaw na? Anong tama na? Anong pinagsasabi mo? Nag-aaksaya lang ako ng panahon sa pakikisama sa'yo. Tapos niloloko mo lang pala ako. Umalis ka na! Lumayas ka dito sa bahay! Teka lang! Bahay natin to! Bahay ko lang to. Oh, nakakalimutan mo ako nagbayad dito. Sa akin nakapangalan to. Pero Renz, hindi mo yan magagawa sa akin. Alam ko, mahal mo ako. Ayun nga eh! Yan! Yung pagmamahal na yan! Ano? Yan yung ginagamit mo laban sa akin? Kasi dahil alam mong mahal kita, na isang halik mo lang, isang sorry mo lang, isang yakap mo lang sa akin, wala na! Umiikot na naman sa iyo mundo ko, Eden! Lahat ng yun, Renz. Totoo yun, pagmamahal yun. Hindi yung pagmamahal kung alam mo sa sarili mo na ginagamit mo lang ako. Kaya ngayon, ayoko na. Lumayas ka. Lumayas ka sa bahay. Renz, parang awa mo na. Wala akong maibang mapupuntahan. Hindi ko na problema yon. Sana inisip mo yan bago ka nangaliwa. Malis ka na dito! Renz, Malis ano ka ba? na! Parang awa mo na. Get out! Ma? Ma? Oh. Ma. Pasensya ka na, nandito ako. Ganitong oras. Ay, nako, alam na alam ko na yan. Pinaalis ka sa office, ano? Tinanggal ka sa trabaho, ano? Tapos, pagdating mo ng bahay, pinalayas ka ng asawa mo. Nakipaghiwalay siya sa'yo. Di ba tama ako? Teka lang. Paano mo na naman yung mga nangyari ngayon sa akin? Siyempre, alam mo naman ako, mabilis ang radar ko. Alam na alam ko yan. Hindi mo pa ginagawa, alam ko na. Eh ma, kung ganun, alam mo yung nangyari sa akin, pwede mo ba akong tulungan? Pwede bang makituloy mo na ako sa dito sa bahay mo? Tulong? Paano ka tutulungan? Eh ako nga pinabayaan mo sa buhay ko. Ha? Hindi mo nga naiintindi kung yung pakiramdam ko araw-araw, yung kada sweldo mo, inaantay ko yung ibibigay mo. Nakalimutan mo na yun. Tapos sasabihin mo dito ka tutuloy sa akin? No way. Teka lang ma, anong mga pinagsasabi mo? Buwan-buwan binibigyan kita ng 50K. Napakalaking halaga na nun. Anong sinabi mong pinabayaan kita, nakalimutan kita? 50,000? Ha? Alam mo ba kung saan naaabot yon? Ha? Nagmamadyong ako, nagkakasino ko, umaalis kami ng mga friends ko, nagpa-party-party kami. Paano
kumasya yun? Hirap na hirap ako mag-budget kung alam mo lang. Samantalang ikaw, nung dalaga ka, ha? Nung pinag-aaral kita at pinagtatapos kita, anong promise mo sa akin? Ma, magkatrabaho lang ako. Talagang pagiginhawain ko yung buhay mo. Gagawin kitang Reyna Mama. Eh bakit ba hindi ba yun yung ginagawa ko ngayon? At saka, sana intindihin mo. May asawa ko, magkakaroon kami ng pamilya. Ewan ko sa'yo. Basta ikaw, nung dalaga ka, yun ang pinanindigan ko. Yung pangako mo sa akin, na kalahati ng sweldo mo, ibibigay mo sa akin. Ano nangyari na nagkaasawa ka? 50,000? Sa panahon ngayon, ano mangyayari ng 50,000? Alam mo ba yun? Eh bakit ba? Magkano ba yung kailangan mo sa akin? At least kalahati ng sweldo mo, binibigay mo sana sa akin. Ano? Kalahati na sweldo ko? Tapos gagastusin mo lang sa mga ganong bagay? Aba, syempre. Kailangan ko mag-enjoy sa buhay. Kailan ako mag-i-enjoy, ha? Pag matigas na ako? Syempre, yung ganitong edad, kailangan la mierda to the max. For the gala, lagi ang peg. Ganon. Eh, kailan ako gusto mo maglayas? Pag naka-wheelchair na ako? Itutulak mo ba ako? Ha? Aalalayan mo ba ako? Eh ma, pasensya na. Hindi ko naman alam na ganyan pala yung gusto mong mangyari sa buhay mo ngayon na nagkakaedad ka na eh. Pero ma, sana maintindihan mo. Pwede bang tanggapin mo muna ako? Hahanap ako ng bagong trabaho. Kahit sinabi na ng boss ko na hindi na ako makakahanap sa mga malalaking company ng trabaho, hindi ako matatanggap. Pero susubukan ko, ma. Pupunta ka dito, tapos wala kang trabaho. Eh, yung 50K nga, hindi kasya eh. Eh, lalo na kung di mo ako bibigyan ng pera. Anong papakain ko sa'yo dito? Humanap ka ng iba. Doon sa mga kaibigan mo. Ma naman, pamilya kita, nanay kita. Sana naiintindihan mo ko. Oo nga, magsasama tayo dito. Saan tayo kukuha ng panggastos? Kung walang pera, kung wala kang ibibigay sa akin, wala naman akong trabaho, di ba? Alam mo yon? Sige na, lumakad ka na, didilim na, oh. Ay, wait, may sasabihin pa pala ako. There's more! Ayan ang napapala mo, ha? Sobrang taas ng lipad mo o ano ngayon nung bumagsak ka? Eh di lagapak! Ano? Sige na! Ma, parang Wala. awa mo na, ma. Wala akong oras sa'yo. May lakad pa ako. Nako, may tira pa ako ditong konti. May madyong pa ako ngayong Ma! Ma, ano ba? Sige na, lumakad ka na. Nako, Yvette, maraming salamat ha kasi kung hindi dahil sa'yo, siguro wala din ako ngayon. I mean, yung perang mga naipon ko sa pag-overtime ko dati, kung binigay ko lahat yun kay mama, siguro naubos na yun at wala akong naipundar ngayon. Kaya salamat dahil ininvest mo sa mga iba't ibang business yun. Yun na nga eh. Buti na lang talaga naisipan mo. Dahil kung hindi, sa nangyari ngayon sa'yo, malamang wala ka ng ibang mapupuntahan. Wala ka ng ibang pagkukunan ng pera. Yung boss mo, alam na rin niya kung anong nangyari sa'yo. Pero alam mo, the best ka talaga na kaibigan ko. Wala naman yun. Talagang detective ka. Pero hindi ko lang mawari na magagawa yun ng sarili kong nanay, yung paninira sa akin. Kaya gusto ko malaman kung bakit niya yun nagawa. Lahat naman binigay ko sa kanya eh. Wala naman siguro akong pagkukulang. Pero tama yung ginawa mo. Kailangan natin magkita-kita para magkaalaman na at managot yung may kasalanan. Kaya ngayon, so habang eto, inaayos pa natin, i-enjoy mo muna yung mga ininvest mo sa akin. May matitirahan ka naman eh. May sasakyan ka pa. O, diba? Pero pag natapos na to lahat, alam ko, maniniwala na sa akin yung asawa ko. Pati yung tiwala ng boss ko. Totoo yan. Magiging proud pa sila sa'yo kasi sa kabila ng mga paninira ng mama mo, umangat ka pa rin. Walang naging takot sa puso mo na kahit anong gawin ng nanay mo, tumatayo ka pa rin, naninindigan ka na wala ka talagang ginagawa sa kanila. Tama ka dun. Eh, sige, kitain na natin sila para matapos na to. Sige, tara na. Nako, nagtimpla na ako ng kape doon, ha? Ba't mo ba ako pinatawag? Alam ko na. Dito mo na ako papatirahin. Wala namang problema yun kung dito mo ako patirahin. Basta ang mahalaga, bibigyan mo ako ng budget. Kasi yung asawa mo, binibigyan ako 50K. Siguro pwede mo dagdagan yun. Gawin mo 100K. Para naman gorang-gorang mami mo sa madyongan.
Ngayon nga, hindi nga ako nakasama eh. Pupunta sila sa casino, hindi ako sinama. Kasi wala nga akong anda. Eto pa, alam mo ba, yung asawa mo, totoo yung sasabihin ko sa'yo. Ayun, bago na naman yung kinakasama. Pero ibinahay na siya. Sipin mo, ibinahay na siya nung kabit niya. Iba-ibang lalaki pang pumupunta doon gabi-gabi. My God. Kaya, tama lang yung desisyon mo na pinalayas mo, di ba? Ano, sabihin mo na kung dito na ba ako titira. Di ba ikaw yung boss ni Eden? Yes po. Oh, ba't napapasyal ka? Uy, baka naman kayo ng dalawa. Sa bagay-bagay kayo. Pareho kayong mayaman. Ang ganda ng tandem nyo, ha? Siguro nga kayo ng dalawa. Tama. Pag kayong dalawa nagkatuluyan, mayaman to, tas mayaman ka. Tas dito na ako titira. Ay, bonggang-bongga. Bonggang-bongga ang buhay ng lola. Tsak marami akong ano niyan. Budget. Oh, di bonggang-bonggang life ng lola. Madami akong budget. Oh, ba't nandito kayo? Parang reunion natin. Ang saya naman. Kumusta na, mahal kong anak? Reunion nga to. Kasi alam na namin yung totoo. Ano totoo? Na ginagawan mo ko ng kwento. Na siniraan mo ko sa boss ko, pati sa asawa ko. Para masira yung buhay ko. Bakit mo to ginagawa sa akin? Dahil pa sa pera? Saan mo naman nahagilap yan? Kwentong yan? Hindi ako gumagawa ng kwento. Hindi ko pala nabanggit sa'yo na may magaling akong detective na kaibigan. At siya yung kumausap kay Aren at kay Renz. Kaya nalaman nila yung totoo. Oo, ma. Alam ko na lahat. Lahat ng mga paninira mo dito sa asawa ko. Ang mali ko lang, pinaniwalaan kita. Oo nga, Miss Gina. Buti na lang, hindi ko agad kinasuhan yung anak niyo dahil sa panunulsol niyo. Hindi ko mabatin bakit kaya ng magulang siraan ang sariling anak. Tita, swerte ka na sa anak mo. Pero, yung problema, mukha kang pera. Dahil ba umasenso lang ako sa buhay? At hindi lahat ng gusto mo nabibigay ko? Pero parang sapat na yun eh. Ma, ang laking halaga na nun. 50K per month? Wala ka naman pinagkakaabalahan. Puro lang bisyo mo. Kasi, pinaasa mo ko. Hopya ka. Ang sabi mo sa akin, di ba, bibigyan mo ko ng budget na para umayos ang buhay ko. Para gumaan ang buhay ko. Hindi mo naman ginawa. Masobra-sobra naman yun. Makasarili ka kasi. Hindi ako makasarili. Sakin ka. Hindi ako sakib. Ikaw yung makasarili. Iniisip mo lang yung sarili mo. At isa pa, Renz, sorry. Lagi ako nag-overtime. Kasi yung lahat ng mga naipon ko, ng ilang taon sa pag-overtime ko, inipon ko siya para maka-invest ako. Kaya hindi ako naghihirap nung pinilayas mo ako dito. Huwag kang mag-sorry. Ako nga dapat mag-sorry sa'yo eh. Kasi mas parang nakikinig pa ako sa mama mo. Tapos kaya pala ayaw niya rin tayo magpakasal. Ayaw niya rin mawala dito sa bahay kasi may nakukuha siya. Ayaw kanyang pakawalan, kumbaga lagi lang nakatali ka sa kanya. Kasi mukha siyang pera. Hindi pa po ba kayo kontento sa binibigyan ng anak niyo? Ang 50,000 kada buwan, sobrang laki na nun. Sana nga maging grateful kayo eh. Ang anak naman hindi naman palagatasan yan eh. Hindi niyo yan binuhay, hindi niyo yan pinag-aral, para lang hingaan ng pera once nagkatrabaho yan. Alam mo ma, ayokong humantong sa sitwasyon na mawawalay ka sa akin pero kailangan eh. Para maturuan ka ng leksyon, magsasampa ako ng kaso laban sa'yo sa paninirang puri mo sa akin. Hoy, ano ba? Ba't ganyan naman yung naging desisyon mo? Sipin mo naman. Mawawalan ka ng mama, sige ka. Pag ako napunta sa kulungan, uy, Miss Arian, tulungan mo Magsasampa din naman ako ako. ng kaso sa inyo. Pati Kasi ikaw, malamang, ikaw yung nag-chismis nun. pati ikaw, Gawa-gawa masasapan mong mo ako kwento ng... na puro lalaki ako sa trabaho. Pati kumpanya ko, ninanakawan ko. Ako din. Pati ikaw din. Magsasampa rin ako ng kaso sa mga paninira mo. Ano ba naman kayo? Di ba naman pwedeng pag-usapan natin to? Alam mo ma,
Siguro nga, tama yung anak nyo. May mas matututunan kayo kung nakulong na kayo. Oh, tita, narinig mo naman sila. Pag-alis natin dito, aasikasuhin na namin yung supina para sa'yo. Eden, tulungan mo naman ako. Ang sad naman ng life ko kung ganyan mangyayari sa buhay ko. Yung matitirang araw ko, nasa kulungan ako. Eden naman. Emma, sana inisip mo yung lahat ng ginawa mo ng paninira sa akin. Sana hindi hahantong sa ganito. Pero ito yung tama. Kaya, Uy, pag-usapan natin. Sige na. Kailangan niyo po matuto ng leksyon. Umalis na po kayo. Kasi bahay ko po ito eh. Alis na po.